Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our father David that is to come. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Pilate said to Jesus, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "Do you say this on your own, or have others told you about me?" Pilate answered, "I am not a Jew, am I? Your own opinion, your own nation, and the chief priest handed you over to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here." So Pilate said to him, "Then you are a king." Jesus answered, "You say I am a king. For this I was born, and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin mo natin mga katabi natin, good morning. And my dear friends, as I have mentioned at the beginning of our celebration, today is the last Sunday in ordinary time. Sa kalendaryo ng simbahan ay ito na ang last Sunday natin. By next week, it's Advent season already. We are beginning a new calendar in our church. At napakaganda ho ng ating pagtatapos ng kalendaryo ng liturhiya, sapagkat sa araw na ito ay ilan sa ating mga kabataan din mamaya ang magsusuot ng kanilang mga sutana, kung tawagin nga, investiture. And it is very timing that we are celebrating the solemnity of the Christ the King. Normally, pag sinabi nating hari, siya ay dinadamitan. At ano ang alam nating damit ng hari? Ito yung mahabang kapa, makapal, minsan ginintuan, minsan puro diamante, mamahalin. At definitely, hindi yun ang isusot natin sa mga sakristan natin. Una, wala tayo nun. At pangalawa, hindi yun ang itinuturo sa kanila. Hindi ko alam kung gaano ka excited ang mga batang ito magsuot ng sutana. Dahil ang sabi nga ni Kuya Paul, matagal-tagal na rin po silang naghintay. But actually, what they are going to wear today is not just the cloth, but the service, the life of Jesus. At alam niyo ba, nung tayo bininyagan, mahalagang bahagi, mahalagang gamit sa pagbibinyag bukod sa tubig ay yung pong damit na puti. Kaya sinasabi ng pare sa binyag, maaari nyo na pong isuot ang damit. Isuot ang sombrerong puti. Sapagkat ang sinusuot natin noon ay ang kabanalan ni Kristo.
Kaya hindi lamang itong tela, kaya pag tayo sinasabihan na magsuot tayo ng tama sa pagsisimba, ang sinusuot natin ay hindi lamang yung magandang damit. Wear your good attitude at all times. Not just on Sunday. Kaya nga sabi natin, ang pagiging Kristiyano Katoliko, hindi yan parang damit na pangsimba lang. Na magiging mabait ka kapag magsisimba ka lang. Na magiging mabait ka kapag linggo lang. At pagtapos ng linggo, huhubarin mo na ulit ang pagiging Kristiyano mo at manloloko ka na naman. At mandadaya ka na naman. At magnanakaw ka na naman. No. Our Christian life is also our holiness that we wear every day. Kaya magandang paalala yan sa mga bata na iingatan nyo ang sutana ninyo, lalaban ninyo, paplanchay ninyo, pero higit sa sutanang isusot ninyo, lagi kayo magsusot ng magandang ugali. Dahil ang sutana, hindi nyo masuot yan pag kayo nag-basketball, pag pumapasok sa school, pag kayo nakikipaglaro sa labas, pag nagmomall. Pero alam ng mga tao, sakristan kayo. Kaya dapat ang suot-suot ninyo, lagi ang magandang ugali. Ang tamang asal. And it is also very timing for us, tayo mga nakatatanda rin, na ipaalala, tanungin natin ang sarili natin, do we still wear our baptismal gown, baptismal cloth? Tandaan ho natin, sa mundong ito marami naghahari-harian. Napakalayo sa pagiging hari ni Kristo. Sangkaterba ngayon ang mga hari, feeling hari, at naghahari-harian. Andyan yung mga hari ng kayabangan, hari ng kadamutan, hari ng kayabangan, katamaran. Alam niyo na po kung sino-sino ang mga kokoronahan natin dyan. Katulad ng sinabi ni Propeta Daniel sa unang pagbasa, ang Diyos ay ang hari na bumaba sa lupa para makipamuhay sa mga tao. At taliwas ito sa mga pinuno, leader ng mundo, na malayo, na nagpapakaiba sa mga tao. Pamamahala at hindi paglilingkod ang mas nakikita sa kanila. Meron tayong sinasabi na servant leader. Hindi natin pwede paghiwalayin yun. If we will talk about the kingship of Christ, there is the word servant leader. That is how He reigned His kingdom. By being a servant leader. Hindi lang siya leader, servant. Minsan sa mundong ito, ang mas nakikita, ang mas nakikilala ng mga tao ay ang pamamahala at hindi ang paglilingkod. At ang paglilingkod na yan ay ang pagpapakita ni Kristo sa sinasabi sa ating ikalawang pagbasa. Ang paglilingkod ni Kristo bilang hari ay ang kanyang pagpapatunay ng kanyang pag-ibig sa tao na nagtulak sa kanya sa kamatayan sa krus para sa kaligtasan ng mundo. Sana all. Sana lahat tayo hindi lang naghahanap, naghihintay ng mga taong kayang maghirap, magsakripisyo, at mamatay para sa atin. Minsan ganyan lang hinahanap natin. Naghahanap tayo ng mga kaibigan, ng mga kasama, naghahanap ka ng papangasawa na handang magsakripisyo para sa iyo. Hinahanapan mo lagi yung mga magulang mo kasi ang mga anak ko hindi kayang maghirap, magsakripisyo para sa akin. Kasi yung mga kapatid ko hindi na marunong magsakripisyo para sa akin. Now we ask ourselves, ikaw pa kaya mo pa? Ikaw pa ginagawa mo pa? Do not just look for somebody who can suffer, sacrifice, and even die for you. But instead, learn to suffer and die for them too. Hindi laging ibang tao ang mag-a-adjust para sa iyo. Matuto ka rin. At ito yung makikita natin sa pagiging hari ni Kristo. Tandaan ho natin mga kapatid, when we were baptized, we also share in the kingship of Christ. Tayo ay nakihati sa kanyang pagiging hari, pari, at propeta.
And so when we were baptized, we also wear the kingship of Christ. We share in the mission of Christ. At ano po ulit ang kanyang pagiging hari? Hindi na susukat sa kanyang posisyon, sa kanyang titulo, kundi sa kanyang buhay paglilingkod. Siya po ay naglingkod, naging alagad. Kung tayo bilang mga alagad, matuto rin tayo magpakumbaba, lumaban para sa katarungan, para sa kaligtasan ng ibang tao. Kapag pumunta po tayo sa ating ebanghelyo ngayon, nung tinanong ni Pilato si Kristo, "Are you the King of the Jews?" At anong sagot ni Kristo? "Ang aking kaharian ay hindi dito sa mundo." Ipinapaalala niya na hindi para manakop, hindi para sumira, hindi para mangagaw ang pag-ahari niya, kundi para magpatawad, magpagaling, at magligtas. Ito rin ang gusto niyang gawin natin. Makinig po tayo. Huwag natin gamitin ang mga bigay niyang katalinuhan, kagalingan, kayamanan, o kahit kabutihan sa ikasasama, ikahihirap, at ikakapahamak ng iba. Huwag mo rin sanang samantalahin ang kahinaan, ang kakulangan ng iba para maging sunod-sunuran sila sa iyo. Para maging umaasa lang sila sa iyo. Dahil para lang magmukha tayo mas mataas kaysa sa kanila. Tandaan natin, ang kagandahan ng iyong loob, ang kabutihan ng iyong ugali, ang magbibigay ng kadakilaan ng buhay mo sa mundo. Lead with your head, with your heart, and with your hand. As we continue this celebration, bago natin gawin ang rito ng pagdadamit ng sutana ng mga sakristan natin, ngayong linggo ni Kristong Hari, ipanalangin natin sa Kanya na sana habang tayo ay nandito sa mundo, huwag tayong magpasakop sa mga naghahari-harian ng mundo. At huwag tayong maghangad na maging hari ng mundo. Katulad ng sinabi ni Kristo, ang kaharian ko ay hindi dito sa mundo. If we belong to Christ, then we do not belong to this world. We are in this world, but we are not for this world. Kung ang hari natin ay si Kristo lamang, hindi tayo magpapagamit sa kung kani-kanino lang. Dahil alam natin na ang kaharian ni Kristo ay hindi lamang dito sa mundo, kundi maging sa langit na hinahanda niya para sa atin. May we all learn to always live our Christian vow to lead and to serve. Amen.